Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Sa ating pong crime desk, masaklap po na pangyayari ang naranasan po na isang 9 gulang na batang babae dyan sa Sariaya, Quezon. Dinukot na siya, pinagsamantalan pa na lalaking malapit sa kanyang pamilya. Pagbusisyo sa krimen, panoorin sa aming Kilos Pronto Crime Desk. Sa isang tawag, rumisponde mga pulis sa barangay Mamala 2 sa bayan ng Sariaya, Quezon. Nilusong nila ang masukal na gubat. Hanggang sa natunton ang bahay ni Lola Genoveva de Duyo. Ang pakay ng mga pulis, dakpin ang 33 anyos na apo ni Lola Genoveva na si Isidro Cabrera, isang magsasaka. Si Isidro ay binawatot ng gayon. Ang ginawa ni Isidro, ikaw Isidro baba. Pumunta doon sa ilalim ng katri ko. Pag dumating ko ang pulis, ibibigay ka namin. Si Cabrera ang tinuturong salarin na umano'y tumangay at nang halay sa 9 gulang na itinago namin sa pangalang Ayen. Bakit hindi naman po siya hinalay? Nga po, wala ako sa sarili. Nagsisisi po ako sa ginawa ko. Naharap siya sa kasong rape in relation to Republic Act 7610 o child abuse. A 27 ng Enero, taong kasalukuyan. Abala ang inang si Josie, hindi niya tunay na pangalan, habang namamasukang kasambahay sa bayan. Pansamantala niyang iniwan ang kanilang mga supling sa mister niyang si Mario na nooy nasa bukid. Nakita pa ni Mario na naglalaro sa labas ng bahay ang kanyang anak na si Ayen, panglima sa 9 na magkakapatid. Ang pag-asa ko naman, dito lang sa kalapit. Aba, nung mga hapon na, mga mag-alas 5 na. Talagang wala, hindi nakapunta sa bahay. Pinagtanong na namin dito, no, nakakita ang isang bata na yung kasama raw nga yung lalaki ngayon. Sa tanggapan ng Sariaya Municipal Police Station, dumulog ang mga magulang ni Ayen para humingi ng tulong. May nakakita sa kanya at saka yung doon sa suspect na isinama sa papalayo sa kanilang bahay. At ang sabi daw po ay pupunta sila sa Dalanghitaan. So mula noon hanggang gabi hindi na nakita. Kinabukasan, hindi pa rin nakikita ng mga magulang ang nawawalang anak. Kinakabahan na po ako na hindi ko na po maintindihan yung pakiramdam po. Para ako nanginginig na hindi ko talaga maintindihan ko ng pakiramdam ko talaga po. Dakong alas 4 ng hapon, laking gulat at pasasalamat nila nang dumating sa bahay si Ayen. Basang-basa ng ulan ang bata at tulala. Tumawag uli sa amin na ang bata ay nasa bahay na po nila. So ang ginawa ko, pumunta ako sa bahay nila, sinundo ko yung bata. Ayon sa bata, siya daw ay itinakas sa kanila. Sinabihan siya ng suspect na mangunguha ng dalanghita. Nung mga alas 8 na daw ng gabi, nung 27, wala naman daw dalangitaan doon sa pinuntahan nila. Umiiyak daw siya at ang sabi niya na, Randy,
iuwi mo na ako sa amin kay mama. Ang sabi ng suspect, huwag kang maingay. Hanggang sa pinahiga daw siya sa gubatan, sa damuhan, may mga tinik, at pinahubad ng kanyang suot na pante at pilit daw lalaki. So iyak daw po siya ng iyak, wala daw siyang magawa at tinatakpan daw ang kanyang bibig para wala daw makarinig. Bukod sa mga galo sa katawan, bakas pa rin sa mga mata ni Ayen ang trauma. Pagkamuhi ang nararamdaman ng mga magulang ni Ayen sa taong lumapas tangan sa paslit. Hindi nila inakala na ang taong kinupkup din nila sa kanilang bahay at tinratong miyembro ng pamilya, siya pang gagawa nito sa kanilang anak. Kung anong kain namin, siyang kain niya. Parang talagang pamilya. Kung bakit yun na yung nagawa pa sa amin yung taong yun. Hindi na, wala mo sa isip namin, nagagawin sa amin yun. Kuwang-awa po talaga ako. Talaga po hindi ko maintindihan. Hindi ko po alam po na agawin. Samantala, ang Women and Children's Protection Desk tututukan ang kaso ni Ayen. Isa sa ilalim naman sa counseling ang bata para tuluyang makawala sa matinding trauma. Siguro, panawagan ho natin sa mga magulang no, na meron hong mga anak na babae na wag niyo hong lubayan at mawala sa inyong paningin po ang inyong pong mga anak. Alam mo natin ngayon, dahil po sa illegal na droga, ganun po nagkakaroon po ng maduduming isip po ang ilan po natin mga kababayan. Alam mo, Lex, itong programa talaga ng Kilos Pronto, ano? Kasi lalo na di sa crime desk, huwag ho kayo manawa na panoorin ho, ano? Yung bawat storya ho ng talagang sinusundan ho natin. Iba sa kanila nasa-solved, iba sa kanila unsolved. Pero isang bagay lang ho, kung minsan meron kayo napupulot dito eh. Naaral at yung mga preventive measures sa inyong mga kaanak at yung mga mahal sa buhay na huwag maging biktima. Kung pakikinggan nyo lang na maigi, ano ho makukuha, no? Kasi bakit iba sinasabi, bakit ganun lang paulit-ulit? Ito ho yung katotohanan, hubot-hubad na katotohanan na nangyayari ho sa ating lipunan. Maganda ho dyan kung nanunod ho kayo, nakakatulong din ho kayo sa pamamagitan ho ng sinasabing pag-iingat na para wag ho mapabilang sa istatistika ng krimen ang inyong mga kaanak. At the same time, kung meron po tayong pinaghahanap po sa batas, kayo rin po, yung mga nanonood, pwede ho kayong tumulong para madali hong madakip po ang ilang po mga gumagawa ng kabulatan.